Habang tumatagal, lalong nagiging parang teleserye mga kababayan itong nangyayari ngayon sa ating bansa pagdating sa politika. Anong maaasahan mo mga kababayan? Naglagay tayo ng mga leader dyan na sa halip ang trabaho ang aatupagin ay ang mga ginagawa ay ang kanilang mga political career at political ambition mga kababayan ang kanilang unang inisip na palalawigin. Kaya ngayon sa nangyaring return to sender dito sa impeachment case ni VP Sara doon sa Kongreso ay lalong nagkaroon ng plot twist mga kababayan. Kung baga sa teleserye, exciting moment na ito mga kababayan. Lalong-lalo na etong ilang mga senatong na inaasahan natin mga kababayan nakakampi sa bagoong Pilipinas. Kagaya nila Lito Lapad, Bong Revilla, sina Jinggoy, sina Chis Escudero, at iba pang mga personahe mga kababayan na lotadong dikit na dikit kinangagva ay mukhang pumapabor na kay VP Sara. Anong twist na naman ba ito mga kababayan dito sa ating larangan ng politika sa ating bansa? Panoorin niyo po Nagulat ang lahat, no? By the way mga kababayan, ang video po is courtesy dito sa Bigwas Pilipinas. Hanapin niyo po sa kanilang YouTube channel at isubscribe mga kababayan Portion lang po itong discussion na ating hiniram lang mga kababayan. Ka Eric, pahilam naman Ipopromote ka namin ka Eric, Dr. Lauren Badoy at Atty. Busantog. At ini-encourage natin kayo mga kababayan na kung gusto niyo manood ng buo, isubscribe din nyo ang Bigwas ng Agila YouTube channel at yung Facebook page ka Eric mga kababayan. First, hindi makita ng taong bayan bakit biglang nag-constitute as impeachment court ang Senado na hindi ini-expect na gagawin kasi sa June 11 pa dapat. Dahil atat na atat si Virus mga kababayan at si COVID Pimentel. Hindi man sana yun may early mga kababayan. Kung wala silang balak mag-file ng motion umpisahan na agad-agad. Iyon na, supalpal. Sige, umpisahan natin ito. Pero magbotohan tayo na talo ang mga ugok mga kababayang 5. 5 little fingers mga kababayang 5 diretso sa inidoro. Subalit ginawa na ng maaga at bigla ding nagkaroon ng talakayan na sabi nito ni Marlon, nag-convene sila. Nag-constitute at nag-convene. Ayaw nga nilang aminin mga kababayan na nag-convene sila. Sabi ni Kilay, hindi pa tayo nagko-convene hindi pa tayo nagko-convene. Nagte-take out pa lang tayo. Mas impeachment court at yun nga, niremand o ibinato balik sa House of Representatives ang back to sender. Kung ako magamit ng term Atty. Busantog, Ma'am Lorraine, chapsoy at pansit canton na impeachment complaint. Made up, framed up na impeachment case mga kababayan. Dati-rati pa alam na ni Sara mga kababayan ang plano na talagang balak siyang ipa-impeach ang mga buhaya mga kababayan. Martin Romualdez na nagsimula sa panunuhol, pandaraya, panggugulang at pangungurakot sa pundo ng bayan para ipalusot ito. Dati-rati pa pala mga kababayan Noong 2022 pa lang mga kababayan, pinagplanuhan na pala talaga nila si VP Sara na ipatumba. Dahil nag-ugat ang lahat ng iyan mga kababayan noong 2022. Noong umupo sina BBM at si Sara mga kababayan. Diba inubos na ni Lenny ang pondo dahil umupo sila mga kababayan kalagitnaan na ng taon. Ang nangyari, si BBM binigyan ng pera si Sara. Galing sa pondo ni BBM mga kababayan. Tinransfer kay Sara. Para may magamit si Sara sa kanyang opisina. Hindi yun hiningi ni Sara mga kababayan Kusang loob na binigay ng Office of the President. At dahil mayroong plano si Sara mga kababayan na magkaroon ng satellite offices all over the Philippines, hindi kagaya ni Lenny na nakakonsentrate lang siya doon sa mga kababayan sa Luzon. Sa Maynila nga lang o doon lang sa kanyang lugar. Si Sara all over the Philippines, so kailangan talaga niya mga kababayan ng malaking pera. At yung perang iyon mga kababayan, dinamit as confidential fund. Dahil bago ka magpapatayo ng mga kababayan, mga offices, mag-establish ka dyan sa mga lugar na yan, kailangan mo talaga ng intelligence o ganyan para masigurado mo na safe ba ang lugar ng mga iyan, yan ba ang optimal na location at iba't iba pa.
Basta, inilagay lang mga kababayan doon sa confidential fund. Dahil crucial yan mga kababayan sa pagbibuild at pag-uumpisa ng isang establishmento ng gobyerno sa lugar ng mga iyan. Yun pala mga kababayan. Yan pala ang kanilang patibong kay Sara. Later on, ginamit na nilang bala mga kababayan para kasuhan si VP Inday. Ngayon, eto nang ginagamit nila ngayon sa impeachment. Mga animal sila. Ma'am, panimulang reaksyon mo muna. At nagulat ang lahat at nagmamakol. No, halos maguramentado ang yellow yung pink mga zombie dilaw. like Dilima, Monteveros. At muling nabuhay si Shelo Magno, no? Maligno din yun, kagaya ni Shelo Magno. Nagpuputak na naman mga kababayan dahil di daw natuloy ang impeachment ni Sara. Napaghahalataan tuloy mga kababayan na itong si Maligno Jamagno. Ay, hindi pala si Jamagno. Si Shelo Magno. Bukang kampi kay speakership mga kababayan. The Bluetooth speaker is connected successfully. Ganyan. At ang mga grupo nila at halos magparada ng protesta turutudo ang pangilan-ngilan na mga CPP, NPA, and DEP Urban Operatives. Yung reaction dito sa kaganapang ito kahapon sa Senado. Kumatong pa doon sa gate. Akala natin yung may isang umakyat talaga sa gate mga kababayan na muntik pag sumabit ang baba. Si Renato ba yun? Muntik nang sumabit doon sa matulis na buti nga. It was all interesting and I liked it kasi yung nangyari dito sa Marcos administration was very frightening, no? Parang talagang dictatorship, no? Yung pang-aabuso, the imbalance of power. Na parang the message was very clear nga to all of us, no? Na sila lang ang batas, si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, Lisa Marcos, no? Yung triumvirate niya rin. The triad. Yung halimaw na tatlo ang ulo mga kababayan para ng ganyan. But to see the Senate standing up and becoming the independent body that it ought to be, para for me was very comforting. At saka pala, no, very frightening pala. For me, and I guess for a lot of us, yung isang bansa na wala ng rule of law, no, at yan ang ginawa ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez, na talagang inapak-apakan tayo, and they could do whatever outrage that they could do, diba? Pero napakaganda na tumatayo ang Senado. Mabuti na rin yun, no? Parang malaking sampal talaga sa mga buhaya, mga kababayan. Nag-iiyak sila. Dati sa constitutional, bakit nyo binalik dito? Gusto namin ituloy nyo na. Ganyan. Nag-iiyak na sila mga kababayan. Yung 5 lang na mga ugok mga kababayan. Si Sherwin Gatchalian, no? Hindi natin ina-expect na dyan. Nahudas pala din yan mga kababayan. Alam niyo ba ni Sherwin Gatchalian? Noong 2022, nagpunta-punta pa yan ng Davao mga kababayan. Pinuntahan si VP Sara dahil gustong maging vice president niya. Akala niya mga kababayan na tatakbo si Sara na presidente. Yan ang usap-usapan mga kababayan doon sa Davao City. Nagpunta yan kay Sara, nakiusap. At besides, nagpaano din yan mga kababayan. Indoors. VP Sara, itaas mo naman ang kamay ko. Gumawa sila ng commercial mga kababayan na political ads. Ngayon, sinaksak sa likod si VP Inday. Nang sa Grace po, okay lang yan. Dahil alam naman natin yan, dati-rati pa yan eh. Anong sabi ni dating Pangulong Duterte dyan? Mahilig daw sa brandy mga kababayan, lasinggera. Sabi ni PRRD. Si Binay, talunan din ang tatay niyan. Tinalo ng tatay ni VP Sara. At yung bagong couple mga kababayan na maghihiwalay na din dahil malapit ng masipa si COVID Pimentel. Si Risa at si COVID expected na. 5 lang sila. Mga team inidoro mga kababayan. Iniaayos ang sistema at sinasabi na hindi independent body kami. So yung balanse maging si Tulfo, no, akala natin kumampi si Tulfo dito kay kina Risa Virus. Hindi siya napataas ng kamay kasi hindi nakita mga kababayan paano nabilang yun. Ano ba talaga? Hindi talaga siya nakita nagtumaas ng kamay mga kababayan. Either parang nag-abstain. Pero doon sa botohan, nabilang siya doon sa 18. Pasensya ka na Tulfo dahil hindi ka namin nakita tumaas ang kamay. Gayon pa man, si Lito Lapid mga kababayan, bagoong din yan hindi rin sumunod sa utos si Tambaluslos. Pati na sina Kilay at saka sina
Jinggoy at marami pang iba, si Bong Revilla. At least, Yung balanse, ang power, yung sinasabi natin, no, that Leviathan, itong halimaw na estado. Halimaw talaga ang estado, very powerful yan. Tapos ang tambaluslos mga kababayan. Di ba nilalang din yan, halimaw din yan. And so what I saw yesterday, although even though it was the Senate that stood up, was a Senate that listened to the people, because these are seasoned politicians, no? These are senators, and even though he wasn't there, no, I heard PRRD. I felt. Kung hindi lang siguro pinalitan ni Cayetano mga kababayan, no, yung motion ni Bato, malamang dismiss na yun mga kababayan impeachment ni Sara. Pero nag-aalangan pa sila mga kababayan dahil baka matrouble tayo nito. O i-postpone na muna natin, return to sender. Ultimately mga kababayan, sa 20th Congress, ganun din ang mangyayari dyan. Madidismiss din yan mga kababayan. Felt his spirit that the moving force behind all of this is our senators who listened to the people. No, narinig nila na ayaw na nila itong nangyayari sa Pilipinas. That our former president that outraged almost 100 days, I think today or tomorrow, 100 days. Hindi pa. Pero malapit of na mag 100 days. Sa kwan pa ma'am, sa June 19. June 19, but we're moving towards there na. Very frightening yung ganitong klaseng administrasyon, ganitong klaseng batas na wala ng rule of law. At nararamdaman ko na narinig ng mga senador yung recent elections at yung sigaw ng bayan na ayaw na nila ng ganito. Gusto nila yung Dutertismo, rule of law. Na pinapairal natin ang Dutertismo dito. No, and that to me is very comforting kasi maayos pa pala ang Pilipinas. Pwede pa. Ikaw ay nandyan sa malayong bansa, ako ay nasa malayong bansa dahil mapanupil ang Marcos administration. Sana sa 20th Congress mga kababayan, palitan na yung speaker tambaluslos na iyan. Yan ang isa sa nagpapagulo sa ating bansa mga kababayan. Palitan na yan ng maayos at matino. BBM, kung gusto mong masalba ang sarili mo, palitan mo na yan. Huwag kang magpalampa-lampa. Ikaw ang presidente. Bakit ka matatakot sa Romualdez na yan? Pwera na lang. Kung right from the start, yan talaga ang pinaplano ninyo. Magkakampi talaga kayo. Pero pala, kahapon nakita ko, may pag-asa kasi tumitindig ang Senado at tumitindig sila dahil sa taong bayan yan. No? Yan ang moving force ng Pilipino na tumatayo at nagsasalita. At magpapasip-sip na sa 2028. Sis Escudero mga kababayan, tatakbo yan sa 2028 for a re-election. Marami dyan mga kababayan, papa-endorse yan kay VP Sara. Yan ang mga pati na nga si Tolentino mukhang babaliktad na rin mga kababayan politiko na naririnig at marunong makinig sa Pilipino. No, yun ang nakita ko kahapon. Yeah. Thank you Ma'am Lorraine. Sumisigabong kagad ang pananaw mo na para sa iyo it was a defining moment for the Senate. Defining moment. Yes. Not to be cowed, not to be oppressed, na gulat-gulatin at tapak-tapakan ni Martin Romualdez, ni Marcos, na kunwari bait-baitan, no? Ma'am, kung ano natin ang karagdagang pananaw si Atty. Bosantog, it was a very strong number of affirmative decision, Atty. Bosantog, no? 18-5. Not even close. You were saying, Atty., na from the perspective of a lawyer, the appropriate consideration of the action of the Senate Impeachment Court should be returned to sender. Return to sender. Yes. Yeah, please explain. Ano yung term ni Cayetano? Remand. Kayun lang din natin narinig yun mga kababayan. Yes, because to remand usually applies. I'm using the word technically in our legal parlance. Is to remand is to return it to a lower court. Because the Court of Appeals cannot remand it to the Supreme Court, no? Yes. But the Supreme Court can do that in saying that, okay, gawin nyo to. So I think what they use, and I heard it in the motion, is to return. To comply with some procedural defects and certification. But I think that's just a smoke screen, no? It's just a smoke screen. Kasi kung kailangan talaga nila yung certification na walang constitutional violation,
they can just simply order the prosecution team to submit before the Senate certification or a compliance saying that we have not violated the Constitution. So basically, naisahan nila mga kababayan Dinrable nila sa Kongreso. I-dribble din namin ito dito. Nagba-buy time lang yung 19th Congress mga kababayan dahil gusto nilang ipasa na sa 20th. Yun lang. Is the Senate saying that hindi niyo ko mauutusan. At yung ginawa niyo na pagmadali at bigla niyo tinapon sa amin on the eve of February 5 na alam niyo naman the last day of the session, ibalik namin sa inyo. And we need a response not from this Congress, not from the 19th Congress, but from the 20th Congress saying, are you interested still in pursuing the impeachment? So mag-aantay pa mga kababayan na mag-convene ang 20th Congress. Grabing putak ito mga kababayan sa media. Ang labanan dito mga kababayan, yung mga balita sa media na, accountability, unconstitutional. Sisirain nila si Chis Escudero. Wala kaming pakisirain nyo. Sirain nyo. And that's going to be a hindi nila masisisi si Sara dito mga kababayan dahil si Sara nga sabi bloodbath. Ang mga senatong mas mabuti nga mga kababayan madadivert at kanilang galit doon sa senador. Go! Awayin nyo. Wala kaming pake. Kung sino man yung may gusto na maging next speaker, that's going to be an issue. Kasi ang sabi ni President, I don't support this impeachment, wala akong... Paano na ngayon, kung papalitan si Tambaloslos, mga kababayan, tapos ang mapapalit na speaker, sasabihin na, sige, hindi na namin itutuloy dahil 19th Congress pa yan Patay ang impeachment case mga kababayan laban kay VP Sara. Plano na supportahan to. Sabi niya gusto ko ng reconciliation, whatever he wants to. I mean, doing this and saying different things, but at least yun yung sinasabi niya publicly. And then we have here the strong 2025 national election saying that this is still a Duterte country. So the 20th Congress, who will be the next speaker, that will be the consideration. Pero ang mas maganda dito, tama ka Eric, is the number of votes. 18-5. Pag sabi ng 19th Congress, ibabalik namin sa Senate, sinasabi ng Senate na, I mean, you're just wasting any actions here. Alam niyo naman kung gaano, 18-5, no? 18-5 is not even close to 13-11. And it's not even close to the 16 that you need for the impeachment to convict. This is... 5 lang sila mga kababayan, kailangan nila ng 16 para makonvict si Sara. Just a simple remanding or returning to the 18-5. That's the strongest and loudest message. Yesterday, we have allies like Lito Lapid, no? We have allies like Bong Revilla who voted for. Nakakagulat, no? Dahil mga bagoong ang mga taong ito, mga kababayan It to return it to the Congress. At ang bigger message is, hindi kami utusan ni Speaker. Sinabi nyo, minadali nyo to, he's going to be the next president. No, it's not gonna happen. And Attorney Marlon, Ma'am Lorraine, it was explicitly stated by Chis Escudero, the Senate President, we are not beholden to Speaker Martin Romualdez, and the Senate is independent from the authority and power of the House of Representatives. We have our own procedure and we move by our own rules, not on the rules or dictation of Martin Romualdez. Ma'am, go ahead. Ito, delikado pa ito mga kababayan ko, mababaliktad. Tapos, si BBM ang masasampahan ng impeachment mga kababayan. Kung mayroon lang milagro nalulusot ito sa Congress. Pagdating yan sa Senado mga kababayan, malaki ang tsansa sa 20th Congress na mai-impeach si BBM. Pero, matagal din na proseso yan mga kababayan. Kung mai-impeach man si BBM, isang taon na lang siguro o less than 1 year ang kulang na sa kanya mga kababayan para bababa na sa pwesto. Antayin na lang natin. At antayin din natin mga kababayan na kasuhan siya sa korte talaga pag hindi na siya immune. It's really wonderful to hear something like that because for the past 3 years, the Filipinos have had to bear this abuse and arrogant Martin Romualdez is abusive. And not only that, no, the lapdogs in Congress are just so sickening. Ngayon si Abante wala ng immunity.
Kaya pala nagbait-baitan sa mga vlogger dahil pwede siyang balikan mga kababayan eh. Kahit vlogger lang ang magsampa ng kaso dyan kay Abante. Nakakadiri, di ba? Nakakadiri sila Abante. Everybody bowed before Yung si Dan Fernandez. him. Nobody went against Oh, ang aklayan mga kababayan parang buhok ng tik-tik. him except Senator Percival. elect Marcoleta, just a handful. Richard Gomez, and they suffered, no? Yes. Pero O si Richard Gomez no, kumampi kay sa mga Duterte mga kababayan, biglang sinampahan ng kaso. Grabing mga animal na to talagang mga tambalos-los at mga bangag. kaunti, lahat ng nakita mo dyan sa Kongreso nakakadiri. 'Di ba? Correct. Yan sila Abante, sila Akop. Oh, And si Barbers. JJ Suarez. Suarez, yung mga porky, mga kababayan, Dalipi, yung basta yung mga extra large, 5XL mga kababayan, mga katawan, kagaya ni Tambaluslos. People had to watch it, sila Libanan, nakakadiri, no? Sina Barbers. And here the senators, no, say to Forchis Escuderos, the president, Senate president, say something like this. It's a pushback, and it's wonderful. And for me, Pransing, panahon na para harapin mo yung kaso mo. Graduate na sila mga kababayan eh. Pati ang Gabriela mga kababayan hindi nakapasok. Kaya gusto nila ipa-disqualify ang Duterte Youth Party List para umangat sila mga kababayan na makapasok. Mga hudas. mahalaga kasi nakikita ko dito, of course it's Chis Escuderos speaking, no? Of course it's Alan Cayetano. Of course it's all of this Dito Lapid, etc. Unti-unti na silang bumabalingbing at nagpapasip-sip na mga kababayan kay VP Sara. Dahil alam nila kung ikokontra nila si VP Sara mga kababayan, matutulad sila sa bagoong Pilipinas. Visayas at Mindanao ang magbabasura sa kanila. But these are seasoned politicians, no? Which means that they are listening to the people. Therefore, ang sinasabi sa atin, mga kababayan, yung sinasabi namin dito, ang totoong kapangyarihan ay ang taong bayan. So stay vigilant. Dapat nakabantay tayo dito. Kung hindi, aabusuhin tayo ni Martin Romualdez na mga abusado. Whoever is there, even in Senate, no? Kung tumahimik ang taong bayan at kung tayo ay tumanggap na lang ng pagkatalo at saka yung pambababoy na ginagawa nila Bongbong Marcos ni Martin Romualdez, hindi ganyan ang nangyari sana. Pero kasi nagsalita tayo, no? Kahit na nandyan si George Garcia, yung onggoy nila Martin Romualdez, kahit na yung pandaraya, grabe. Pero hindi pa talaga Pati si Atty. Topacio mga kababayan, nagdududa sa pagkapanalo ni Pagpag at Kiko Maching Pangilinan. Meron silang nakitang something is fishy daw mga kababayan doon sa server ng Comelec. Kaya nagduda si Atty. Topacio. Talaga bang nakapasok ang dalawang animal na to? Ikot yung mas stifle yung boses ng taong bayan. At ito yung pinag-uusapan natin. No, I'm so proud, no, kasi nakikita ko dito ang Pilipino, nakikita ko ang Pilipinas na talagang pangarap natin, no, malakas na bansa na talagang nagpo-push back kasi kahit sino ilagay mo diyan, no, meron silang propensity for abuse. Wag na nating pag-usapan ulit si Rodrigo Roa Duterte kasi kakaiba si President Duterte. Hindi na siguro mauulit yan yung hindi na siya lang ang pangulo na hindi gumalaw para pahabain ang kanyang termino. No, so bumaba siya sa pwesto mga kababayan. Hindi nga siya tumakbong mayor, di ba? Hindi yan, pero as a rule, lahat sila gagawa sila ng paraan. So kailangan ang Pilipino, ang bansa marunong rumenda nitong mga halimaw na ito na nasa poder. Halimaw. Tatlong kasi Atty. Busantog. Attorney, bago po ang ibang legal question na gusto naming maliwanagan at ipaliwanag mo sa taong bayan, iba po ang reaksyon nitong hambugera, no? May pagka-maldita kung magsalita, no? Parang junior ni Presidential Barker Claire Castro. Zamora ang apelyido niya, Sino? no? Sa babae na Yung mataba na parang walang lieg mga kababayan, talo na yun eh. Taga-Pasig ba yun o Tagig? Basta yung binira si Sara. kongresista, kalimutan kong first name eh. I don't care about her name eh. Zamora, una siya nag-react agad. Sabi niya, Talo yan eh. this is not proper for what the Senate did. This is unconstitutional. Maling-mali ito. Iyak lang dyan. Yan ang sagot namin. Iyak lang dyan. Wala kaming paki sa'yo. Para hindi nila
i-trial Anong magagawa nila mga kababayan? Mag-senador muna sila. ito. At wala ito sa kapangyarihan nilang ibalik sa amin ang impeachment articles na ito. Tony, yung reaction doon sa hambugirang kongresista na to, nakala mo, ang galing-galing niya Magpatubo ka muna ng lieg. Yan ang sagot namin sa kanya. bilang abogada. 2 points muna. I want to react doon sa sinabi ni Ma'am Lorraine that they are finally listening to the people. I have a different take on it. They are finally listening also to their personal and political ambition. And they have found that there is no future doon sa attachment mo kay Romualdez At or from Romualdez. this administration, di ba? What impels these these senators who are seasoned veterans, political actors, and doing what they did? Alam naman nila yung repercussions. Alam yung pinagagawa sa mga tao na hindi sumusuway kay Martin, di ba? Walang budget, ganyan. Parang, just the Marcolita style. Kung ano ang ginawa nila kay Marcolita, yun yung mangyayari sa kanila. But no, what they said is, walang future din. Sumugal na tayo dito. So I think in the political landscape, the message is rather clear also that there is no future in being attached to this administration or to the leadership of the lower house. Now to Walang kinabukasan. the statement of certain congressman saying na this is unconstitutional. Well, anybody can say that. Anybody Pero hindi ibig sabihin na tama can sila. say that. We can also say that the impeachment complaint itself is unconstitutional for failure to follow constitutional procedures. So karapatan din namin na unconstitutional yung ginawa ng Congress. Yan ang tingin ng mga senador Kaya nga ipinabalik ba kababayan? Pareho lang kayo unconstitutional. But at the end of the day, you can just simply say that as a political actor, if you want to say that really is unconstitutional, it's only the Supreme Court can say that. They can say that, no? We can also say that it's constitutional. Kahit pa nga ang Supreme Court ba kababayan, kung talagang i-dismiss yan ng Senado, kahit sabihin pa na unconstitutional, walang magagawa ang Supreme Court. Dahil ang Senado lang ang may sole authority mga kababayan na magdesisyon sa impeachment. So there's no value in saying. Once na napunta na yan sa kanila ha. But my question is that, ibinabalik sa inyo. Bakit ayaw niyong tanggapin? Di ba nanggaling sa inyo? Hindi naman sinabi na dismiss ka agad. If you're really sure of the merits of your case, bakit hindi i-comply yung hinihingi ng Senate? As simple as a simple question, di ba? Diba? Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post, ikamas below.